kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo ka nagakahon sang pandesal, upod nyo si Pastor Rubel sa sininga kagahon. Magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kay ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal. Para ang aton nga faith mag-increase kag aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan tang atong Biblia sa Matthew 22 verse 1 to 14. Kaya ang aton nga topic subong is the parable of the wedding feast, ang palanggiran na nungod sa punsyon sa kasal. Si Jesus nagambaliwat sa mga tao paagi sa mga palanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka hari nga naghanda sa isa ka punsyon sa kasal sa iya anak nga lalaki. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero mga inagda hindi magkagto. Gani ginsugo niyang iban sa iya mga sulugoon kag ginsingganan ninyo ang mga inagda ang akon punsyon handa na. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Kag ang tanan handa na. Gani dali kamo kag mamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa pagid sa iya balalagyan. Samtang iban nga ang mga inagda nagdakop, nagbunal kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari nakakigid, gani ginpadala niya iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya mga sulugoon. Kag sa pagsunog sang ila banwa. Dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon kag ginsingganan. Ang akon punsyon sa kasal handa na. Ugaling ang mga inagda indi takos. Karon kagto kamo sa mga dalan kag agdahan ninyo sa punsyon ang tanan ang nga inyo makita. Gani ang mga sulugoon nagkagto sa dalan kag gintipon nila ang tanan nga ila nakita malain kag maayong. Kag ang kalan-an sa punsyon na puno sa mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtan-aw sa mga inagda. Kag nakita niyang isa ka tawo nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Ginpamangkot siya sang hari abyan nga nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon, pero wala siya magsabat. Dayon ang hari nagsugo sa mga sulgon. Gapusan ninyo iya kamot kag tiil kag ihaboy sila sa kadudulman sa gwa. Didto magahibi siya kag magabagrot sang iya mga ngipon. Kag sa katapusan si Jesus nagsiling, madamo ang mga ginagda, pero pila lamang ang mga ginpili. So mga utod, ang ini nga parable, the parable of the wedding feast. So para maintindihan naton ang context sa sining istorya, importante gyud nga mabalaan ta mga basic facts about wedding in Jesus Day. Kay sa society sang Jewish ang una, ang parents sang betrothed generally drew up the marriage contract. Ang bride and groom would meet perhaps sa first time, contract ginasay na nga dahan. Ang couple nag-considered na nga married na sila at that point. Pero mas-separate sila sa actual time sang ceremony. Kag ang bride mag-remain sa iya nga parents, kag ang groom mag-leave to prepare their home. So it could take quite a while. So when the home was ready, ang groom mag-return sa iya nga bride without notice. Ang marriage ceremony manginti take place and wedding banquet would follow. So ining wedding banquet was amuning pinaka-joyous occasion sa Jewish life. It could last for up to 1 week niya sa ila. Ini nga parable in compare ni Jesus heaven ang wedding banquet that a king again prepared niya sa iyang anak.
damo niyang ginbimbitahan niya. Pero sa time nga ara ng banquet, no, na set na tanan, no, ang pagkaon ready na, bawa atong gin-invite niya na nag-refuse to come. Oh, in fact, ang servants ang king, no, the king servant, no, kumbaga ginpadala niya pa para iagdahon ang mga invited, pero mistreated pa nila, kag even killed ang servants ang hari. So nangakig ang hari, amo na nga ang tanan nga ang ginpadala niya ang iyang army para ito avenge the death of his servants. Tapos ginagsend sa invitation to anyone ang servant niya could find, with the result of the wedding hall, ang result sina na puno ang punsyon. During the feast of the king, na-notice niya ang isa ka tao nga wala nag-wear sang wedding clothes, no? When sang ginpamangkot niya, way man nagasabat, do pareho na nga ginambal do wala respeto, no, sa ina nga okasyon, no, ti ginambalan niyang mga soldado niya, dakpa niya siya kagiaboy sa gwa, no, outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So ang parable nag-end sinadra ang ginambal Jesus Christ, for many are invited but few are chosen. So ang king dira amo si God the Father, and the Son is being honored. The banquet is Jesus Christ, who came that it was his own, but his own did not receive him, no, nagka-raise Jesus Christ di sa duta, no, kadto sa iya nga mga tao, pero ang tao niya way nag-recognize siya, no, do pareho to nga ginagda way nagkagto, no. Israel held the invitation to the kingdom, but when the time actually came for the kingdom to appear, they refused to believe it. They refused to believe Jesus Christ. Madamo sa prophet, no, nga ginpamatay nila, naga-interpret na sa prophecy nga amo ginang pagahimuon nila, no. So butsi nga nun magabinjans gidya ang king, no, ang Dios Amay, ang magabinjans kasi sa mga nag-reject sa bugtong anak. God is patient, pero hindi matolerate ang wickedness forever. Amo nang dapat dumdumon mga utod, no. His judgment will come upon those who reject his offer of salvation. Considering that salvation cost Jesus, is not this judgment well deserved, no. Amo na nga a big note gida, no? It is not because the invited guests could not come to the wedding feast, but that they would not come, na kumbaga rejection gidya. Amo na subong mga utod, very tragic nga ato ng mga tao subong gina-offer na ang salvation, pero ginag-refuse sila sa pagbaton kay Kristo Jesus bilang Dios kag manuluwas. Ang wedding invitation gin-extend sa anyone and everyone, total strangers, both good and bad. So ga-refer ni sa gospel being taken to ginatag sa Gentile. Ning portion nga parabol gaporsyado nga mga Jew i-reject nila ang gospel, no, kag dre naton maintindihan nga ang wedding garment sa sinangakasal is instructive. Di nakita niyo to nga may isa ka tao nga wala siya nagasuksok. So mga utod, ang butsi nga nun sinigali nga ang hindi imo gusto kung anong suksokon mo. Daw tawag sinabla nga hindi mo ya pagpinsaron nga ang imo righteousness amo na makaluwas imo. Okay, that is self-righteousness. Ang makaluwas kay mo ang Christ righteousness, ang ginimo niya sa cross. Kay ang aton righteousness ang bal ni Isaiah gani is like a filthy rags. So muna sa Revelation chapter sa chapter 7 verse 9, no, we learn that the whiteness of the robes is due to their being washed in the blood of the lamb. So mo nang suksukon taya ang righteousness of Jesus Christ, ang pamagi na that we need to receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, not our own righteousness. Amo na mga utod, maintindihan naton nga ang self-righteous sa mga Pharisees, no, hindi na mo mangin rason nga maluwas sila. Dapat maintindihan naton nga warning na sa aton. Nakita naman nga nakabaton sang pulong sang Ginoo, dapat suklubon tagidya, no, ang righteousness ni Christ. Kay damo sang invited but few are chosen. Amo na mga utod sa sining atinihon sang nakabaton ka na, no, hindi kita dapat ang inbitahon no. Ang inbitahon gidraya ang mga ginpeng preparar niya mga tao. Hindi kita ang inagdag gidya. Kumbaga, we are not the first choice, no. Pero tungod sang grasya kag mercy sang Ginoo, we became God's choice,
No? So ang sakit gidira gani nga atong ginagda, baw ginpadalaan na sila sang invitasyon, ginsugo pa baong serbat, ginpamatay pa nila ya, no? Amo na John the Baptist was being hated. Kadamo sa mga prophet nga ginpang bugbog, ginpang sakit, kag ginpang haboy sang batos nga mapatay. Amo na utod maintindihan naton, no? Nga dapat ang grasya, no? Ang grasya sang Ginoo hindi ta pagi-abuse. The moment we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, it's like saying ang aton nga sala, no? Ginugasan na ni Kristo Jesus sang iya nga dugo. So ano kahigko sang aton mga nagligad, matinluan na tungod sa pagpati mo kay Kristo Jesus bilang Dios makumanuluwas, and by the blood of Jesus Christ, no, there is redemption into it. So ini gapakita nga kinanglan ang pagsuklob naton, no, hindi aton righteousness kundi the righteousness of Christ. We mo nang mga maintindihan naton nga it's only by the blood of the lamb, no? We need to trust in God's righteousness, not our own righteousness. Ginbutang gina sa Philippians chapter 3 verse 9. Just as the king provided wedding garments for his guests, God provides salvation for mankind, no? Siya ya nagimo sang pamahagi, no? Para maluwas ang tao, hindi iya kayang pamahagi sang tao. Isa lang pamahagi sang Dios, Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No? Wala sang makakagto sa Amay kung hindi mag-agi sa iyang anak. No? Ang wedding garment is the righteousness of Christ. Unless we have it, we will miss the wedding feast. Tuod na sa utod. Kung gininbitar ka, no, nga mag-upod sa punsyon sa kasal, dapat magsuksok ka man sang pangkasal. Amo nang isa to katao sa nakita sang hari, away siya nagasuksok ya sang pangkasal, da pareho lang na ang disrespect niya ang nag-invite sa iya. No? Hindi nga pampapagusto ka lang. Dapat ang sugo sang Ginoo ya amo nang patihon naton. So kita nga nakabaton sang grasya kag mercy sang Ginoo, no? Kita nga mga Gentile na we receive the love of God when He sent His only begotten Son, and then nag-believe kita. Ano mo nang ginambal niya sa John 3:16? Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So kadako nga oportunidad nga hindi kita ya dapat amo to ang mag-enjoy sa ginatawag nga kaluwasan. Hindi kita ya dapat amo to mag-enjoy sang punsyon. Pero tungod kay atong mga inagda nag-reject sa iya, referring to the Jewish religious leaders, mga scribe kag mga Pharisees, no, o gin-reject ni Jesus Christ. So ang ginatawag nga grasya kag mercy sang Ginoo nakagtuya sa aton, kita nga mga Gentile. Amo na nga when the religions of the world are stripped down to their basic tenets, we either find man working his way toward God, or we find the cross of Christ. Amo na, the cross is the only way to salvation. He is the way, the truth, and the life. Laro-klaro gidaya. No? So, amo na nga tong tao nga improperly attired, thrown out sa darkness, kay ang ilang nga crime is against God. Disrespect to sa nag-invite siya. There will be many who will be consigned to outer darkness, existence without God for eternity. So Christ concludes a parable with sasyado kasubo nga kamatuoran that many are invited but few are chosen. Sabi, no? In other words, many people hear the call of God but only few listen. So kabay mga utod nga ikaw nakapamati sa nga programa ka faith kag pandisol. Hindi mo ya pag-i-reject ang gina-offer sang Ginoo sa imo. Kapilagin namon di ginabalik-balik sa nga programa sang 90.7 FM. Please have the heart. Have the heart to ask God for forgiveness and receive His only begotten Son to be your Lord and personal Savior. That's the only way.
no? Kag kung isumarize na ang ina nga point sa parable of the wedding feast, God sent His Son into the world, and the very people who should have celebrated His coming rejected Him, bringing judgment upon themselves. As a result, the kingdom of heaven must open to anyone who will set aside his own righteousness and by faith accept the righteousness God provides in Christ. So those who scorn the gift of salvation and cling instead to their own good work will spend eternity in hell. So kabay mga utod, kamo nga nakabati, no? Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Wala na gid sang iban nga solusyon mga utod. Buksi mo tagi puson. It's only Jesus could give you salvation, hindi kang haton righteousness. So diri na lang matapos ang nga programa, ka-faith kag pantisol. May the Lord add blessing upon hearing the Word of God. God bless.